Hello, magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Isang maulan na gabi. At hindi lamang maulan, kundi talagang napakalamig ng panahon at napakahangin. Mga kaibigan, talakayin lang natin itong tungkol sa impeachment ni VP Sara Duterte. Isang House leader ay nagtanong sa mga senador kung okay lang ba para sa kanila na merong magbabanta na mag-hire ng assassin at ichuchugi ang kanilang asawa or kanilang wife or kanilang husband. Mga kaibigan, kung kayo kaya ang tanongin ko ngayon, okay lang ba sa inyo na merong magsabi, mag-threat sa inyo online na ichuchugi ang inyong asawa or kahit kayo? Ano kayo sa tingin niyo? Okay lang ba? Mga kaibigan, ito po ay tanong ni House Assistant Majority Leader Jay Kung Hoon on Sunday at siya yung maapila sa mga senador na tingnan at talagang isipin nila yung gravity of the impeachment charges against Vice President Sara Duterte as they prepare for trial. Alam naman natin mga kaibigan na hindi naman magaan itong mga ibinibintang kay VP Sara. Kung kayo ay nakakapag-subaybay ng mga trial dito sa House of the Representatives, lalong-lalo na sa Committee on Good Governance, mga kaibigan, makikita nyo na napakalaki talaga ng mga ebidensya. Kaya talagang ang mga Pilipino are clamoring for the impeachment of VP Sara Duterte. So, sabi pa ni Congressman Jay Kung Hoon, he raised a question to senators. Is it okay to hire an assassin to kill your wife or husband? If a government official orchestrated a plot to assassinate the President, First Lady, and the Speaker of the House, and if someone made the same threat against your own families, how would you respond? Kung Hoon ask. Tama nga naman mga kaibigan. Siguro ngayon hindi sila masyadong nakakapag-isip-isip kung gaano kabigat ito dahil hindi naman yung pamilya nila ang pinagbantaan. Pero siguro kung ang pinagbantaan ay ang kanilang pamilya, baka ibang usapan na yan, di ba? At baka hindi na nila patagalin itong impeachment trial na dapat ay simulan ka agad kasi nga nakalagay sa Constitution for with. At pag sinabing for with, agad-agad, immediately, walang patumpik-tumpik. So mga kaibigan, ang sabi pa dito, this is the question senators must ask themselves as they fulfill their duty under the Constitution to try VP Duterte, he said. The November 23, 2024 kill threat made by the Vice President against President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, and Speaker Martin Romualdez announced in a press conference and widely circulated on social media. Is impeachment charge number 1 against the impeached official? Mga kaibigan, ang mahirap kasi dito. Habang hindi pa nagkakaroon ng trial at paulit-ulit na nagsisirculate etong video ni Sara Duterte na nagbabanta sa Pangulo at dito kay F. Eliza Marcos at kay Speaker Martin Romualdez, parang hindi maganda tingnan na habang yun ay nagsisirculate sa social media, paulit-ulit din na naririnig ito ng mga tao at may mga bata pa. At nakikita nila kung gaano ang bigat nito. Biruin mo Vice Presidente, pinagbabantaan ang Presidente, ang First Lady at ang Speaker of the House at ang masama pa nito mga kaibigan, nag-hire na ng assassin. Ibig sabihin, meron na siyang nakausap. So tapos na, may nakausap na siya. At ang sabi pa kapag namatay ako, huwag kang titigil Itsugi mo si BBM, si Lisa, at saka si Martin. And anong sabi nag-respond yung kinausap niya? Ang sabi, yes, no joke, no joke. So nakakatakot ito mga kaibigan kasi pwede itong gamitin ng mga third party, ng mga tao na galit dito kay VP Sara Duterte. At maaari nilang saktan yung tatlong tao na sinasabi ni VP Sara Duterte nang sa ganun ay maibintang sa kanya. Make sense, mga kababayan? Kaya may danger talaga dito sa ginawang threat ni VP Sara Duterte.
So, kung ako sa mga senador na to, mga kaibigan, hindi na nila dapat ito patagalin. Dapat ay umpisahan na ang trial agad-agad. Ngayon na mismo. So, sabi pa dito mga kaibigan, no? Kung Hoon said the Constitution mandates the Senate to act forthwith on impeachment cases with guidance underscore the urgency of the Senate Impeachment Court to start trying the Vice President. Correct. Tama naman, di ba? This is not about just one person. This is about fidelity to the Constitution. It's about the sanctity of our institutions, the integrity of our democracy, and the security of the President and of every Filipino, he said. At ang mahirap pa kasi dito, mga guys, yung nakikita ko dito, ang mahirap dito, huwag naman sana, pero di natin alam ang panahon. Ang Pangulo natin, mga kaibigan, palaging umaalis. Luzon, Visayas, Mindanao, sumasakay ng airplane. Hindi natin alam, mga kaibigan. Baka sa isang trip niya, biglang, huwag namang sana, di ba, mga kaibigan? Pagkatapos, ang papalit sa Pangulo ay ang Vice Presidente, Sara Duterte. My God, ano na lang mangyayari sa Pilipinas kapag ganun? Mga kaibigan, hindi po deserve ni VP Sara Duterte na pumalit sa ating Pangulo. Hindi po niya deserve. Kawawa po ang sambayan ng Filipino. Kaya kung ako sa mga senador na to, gawin na nila ang kanilang trabaho, ang kanilang mandato para talagang mag-umpisa na ang impeachment trial. Sabi pa dito, mga kaibigan, the Constitution does not allow us to look away or delay justice. The Filipino people are watching, and history will judge those who stand for accountability and those who choose to enable lawlessness, he said. Kung Hoon said the prosecution team is confident that on impeachment charge number 1 alone, it can convince the Senate Impeachment Court to convict the Vice President. Yan. He added that the solid evidence to support this particular charge includes videos on November 23, 2024 press conference meltdown of VP Duterte, during which she aired her threat against the President, the First Lady Marcos, and the Speaker Romualdez. So let's start the trial now. Any dilly-dallying benefits the Vice President and gives her more opportunities to carry out her threats, Kung Hoon stress. Tama siya, mga guys, no? Habang ito ay nadidelay, marami pang magagawa ang Vice Presidente. At hindi natin alam, mga kaibigan, no? Tinitake niya ang opportunity na ito, mga kababayan, para talagang magawa niya ang lahat-lahat ng mga pagdidelay. Mas lalo pa niyang dinidelay etong impeachment trial. At kita niyo nga, mga kaibigan, no? Nakapunta siya sa Supreme Court para mag-ask na pigilan itong impeachment trial. So, nakikita natin na habang hindi pa ito natutuloy, guys, maraming nasa panganib pa rin ang buhay ng ating Pangulo. Kaya dapat na itong tugunan at wag nang magpatumpik-tumpik pa. Ngayon na, impeach Sara Duterte, convict. So mga kaibigan, hindi na po ako masyadong magtatanong. Gusto ko lang pong sabihin sa aking pong channel, fight fake news, expose the truth. Admin Rich po, paki-follow. Maraming salamat po. I-follow natin ang Admin Rich. Tingnan na mga guys. Admin Ang Rich. pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talagang sarayin. Comentarista. Nakikita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay gagalit, ang talaga naman ikaw ay hindi ba? Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po, mga kaibigan, muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news and expose the